Test mic, okay. Ang lahat po ay inaanyayahan kong tumayo para po sa pagbasa ng kanyang salitang ng ating Diyos. Ito po ay matatagpuan sa Acts 28, verse 25 to 28. Ito po ang kanyang sinasabi. At nang sila'y hindi mga pagkaisa, ay nangagsialis pagkasabi ni Pablo ng isang salita. Mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propeta Isaiah sa inyong mga magulang. Nang sinasabi, pumaroon ka sa bayang ito at sabihin mo sa pakikinig ay inyong mapapakinggan at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa at sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraay hindi nyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling mangagbalik loob at sila'y aking pagalingin. Maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga hentil. Sila'y makikinig naman. Pagpalain po ang pagbasa ng kanyang salita, tayo po ay makakaupo na. Amen. Praise the Lord. Meron po akong post sa Facebook kung inyong napansin na sinabi ko na ako'y pastor sa pastor sa mahihirap. Ayun. Pero yung mahihirap, eventually binago ko kasi ginawa kong quote and in a quote, no, na para hindi sabihin na una dun sa interpretation ng text na blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Okay? So sa ibang translation nun, blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven. Pero may ibang translation na blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Para sabihin na hindi lang naman yung mahihirap talaga, o hindi lang para sa mga mahihirap talaga yung kaharian ng Diyos, kundi para sa lahat ng tao na parang mahirap, in a sense na sila ay naghihikahos at uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon. Yun yung tinutukoy na para sa kanila yung kaharian ng Diyos. Kasi kahit mahirap ka pero wala ka namang interest sa salita ng Diyos, hindi para sa iyo yung kaharian ng Diyos. Amen po? Nakuha po natin. Nonetheless, ginamit ko rin yung praise na yon para ipakita rin na talagang ang puso ko ever since ay para talaga sa mga mahihirap. No? Na-witness ko kasi yon over the years sa aking pagdilingkod bilang isang hindi hamak na pastor, kundi isang ang opposite ng hamak. No? Kasi hinahamak ng iba ang pagiging pastor, di ba? Pero hindi hamak na tungkulin ng isang pagiging pastor, kundi ito'y isang great privilege sapagkat ito'y paglilingkod sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Amen po? Okay. Kung yung ibang mga kung yung mga senador halimbawa o mga nasa opisina ng presidente ay proud sila na sila'y naglilingkod sa Pangulo ng Pilipinas, kami mga pastor ay proud na kami naglilingkod sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Pero siyempre, kahit kayo ay nasa secular, hindi naman ibig sabihin na mas mababa ang inyong ginagawang paglilingkod kumpara sa mga pastor na naglilingkod sa hari ng mga hari. Sapagkat kahit anong gagawin natin sa buhay, kung gagawin natin yon para sa Panginoon, ay paglilingkod na rin yon na may tuturing para sa Kanya. Amen po?
Amen. So, kaya para ma-feel ninyo at mamahal ninyo ang inyong mga trabaho, ituring niyo yun na paglilingkod nyo sa Panginoon. No? Nang sa gayon ay maging masaya kayo sa inyong ginagawa, hamakin man kayo ng ibang tao sa inyong maliit na posisyon, hindi kayo matitinag sapagkat alam niyo na inyong pinaglilingkuran ay ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Amen po? Amen. So kahit may tindahan kang maliit, kung gagawin mo yun para sa Panginoon, yun ay isang great privilege sapagkat pinaglilingkuran mo ang Hari ng mga hari. Sinabi ko rin yun na ako'y pastor sa may hirap para laruhin. Tingnan natin ito ako. Yan. Sinabi ko din po yun, na ako'y pastor sa mga mahihirap sa simula pa lang ng ministry ng Pamilyang Kristiyano sapagkat naintindihan ko, nakalimutan ko sabihin over the years na may iba kasing mga members ng church, kahit Christian na, minsan kasi may pagka-immature pa din. Ayaw nilang yumaman yung pastor. Ayaw nilang yumaman. Ayaw nilang magkakotse yung pastor. Kasi dapat mahirap lang yung pastor. At nagagalit sila kapag ang dinadalaw nila mayayaman. Siguro tong pastor na to, ang habol ay pera. Kaya dinadalaw yung mayayaman. Kaya nung ma-witness ko yung ganong klaseng pananaw ng mga members, talagang na-trauma ako bilang isang batang pastor na hindi ako dumadalaw sa mayayaman. Pasensya na sa mga mayayaman. Sa mga mahihirap ako nagpupunta nung mga panahong ako yung nagpapastor sa simula pa lang. Ang madalas kong puntahan noon ay yung Planas. Yung Planas dyan, kasi meron dyang Bible-centered Church of Planas. Yun, BCF din po yun. Doon ako nag-serve actually habang ako yung nasa isang mayaman na simbahan para tumulong doon sa isang pastor na naglilingkod din sa mga mahihirap. Pero syempre sa iba't iba tayo dinadala ng Panginoon. So yun, hanggang sa dito na po sa church planting, yun po yung naging aking mindset. Pero yung may hirap noon ngayon, pinayaman na ng Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. Yung iba, katulad ng testimony ni Sarah, talagang dumodoble yung benefits and blessings sapagkat talaga naman si Lord, kung magsimula tayong mahirap, pwede niya tayong payamanin at may mga sinasabi si Lord sa Bible na conditional promises na pwede tayong umasenso sa buhay. Di ba, no? For example, yung seek first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added unto you. Pinag-usapan namin yun ng mga Bible scholars natin dito sa Pamilyang Kristiyano at siguro magtatanong tayo, bakit yung iba hindi naman lumalakad sa righteousness pero blessed sila materially? Kasi nakuha nila yung second part. Kasi yung first part, seek first the kingdom of God. Yung pangalawa ay, and His righteousness. Yung iba, wala dun sa first part na hindi nila sinisik si Lord sa buhay nila. Wala silang Lord sa buhay. Ang Lord nila ay kayamanan. Kaya nakuha nila yung principle ng righteousness na sila ay masipag. Righteousness yan ng Lord, di ba? Huwag pakainin ng tamad. Yun ang principle sa Bible na nasa scripture na nakukuha ng ibang tao na kahit walang Diyos ay sumasagana sapagkat sila hindi tamad. Siguro kaya merong mga believers na hindi sumasagana sa buhay sapagkat baka sila may kaunting katamaran. O baka iba, sobra pa yung katamaran. Kaya sila'y naghihirap sa buhay. And praise God sapagkat over the years, for the past 18 years ng ministry ni Lord, sa mga mahihirap,
ano po, si Lord pinapasagana po ang buhay ng bawat isa. Ano? At dapat lang na atin siyang purihin, pasalamatan, dakilain sa ating buhay. Pangalawang house chores na gusto kong i-address ay yung panonood ng horror movies. Yan. Nais kong himukin ang mga parents na wag nating sanayin yung ating mga anak na manood ng horror movies. Bakit? Kasi nakakatakot. Nakakatakot, di ba? Pati ikaw nga, nanay na, tatay na, tatakot pa, di ba? Lalo na yung mga anak. So, kung ikaw na-instill sa heart mo yung fear dahil dun sa horror movies, much more yung anak mo, di ba? Na maliit pa lang. So, parang ginagawa natin sa kanila, tinetrain natin sila na matakot buong buhay nila. Naalala ko nung bata ako dahil tinatakot din ako ng mga kapatid ko. No, marami akong imaginations tuloy, no, na nakikreate sa aking mind na naging dahilan kaya ako naging matatakotin din. No. Pagka madilim sa gabi, pagka umakit ako ng hagdanan, iniisip ko na may hihila ng pa ako. Alam mo yun, dahil sa mga napapanood ng mga horror movies na yan. Ano. So, ini-instill ng kaaway yung takot at imagination sa ating mga anak, no, na kung saan sila ay nabubuhay sa takot. No? So, wag natin na silang sanayin sa ganun. As much as possible, anong papanoorin nyo kung kayo mananood? Action movies na lang, no bro? Pagka kami mananood as a family, ano yun? Away yun. Away kasi, syempre, iba yung gusto ng mga bata, di ba? Iba yung gusto ko, iba yung gusto ng asawa ko. Pag-asawa ko, dapat love story yan, tsaka si JC. Pagka kami dalawa ni JB, action yan. Pero minsan si JB pa rin dahil nasa stage pa siya ng growing up. Dun pa siya sa mga pangkabataan din na siguro na-outgrown niya na yung SpongeBob. No? Na-outgrown mo na ba? Yung SpongeBob. Parang na-outgrown niya na yung SpongeBob. Kaya napanood ko rin yun, no? Yung SpongeBob dahil dun sa, alam niyo. Okay, so yung mga bata na nandito, no, mga nanay, tatay, sikapin natin na manood ng mga healthy na mga panoorin para sa kanila. Lalo na yung yung mga kay Lord, 'di ba? Yung maganda yung cartoons ng ng Prince of Egypt, 'di ba? Ang ganda nun at iba pa na makakatulong sa kanilang spiritual growth. So, sa araw na ito, ng ating word time, parang akala ko ito na yung last na series sa Book of Acts. Baka meron pang habol sa next week. Sapagkat di natin natapos yung buong talata ng the entire Book of Acts. And praise God sapagkat nakaraos tayo. No? And hopefully sa mga laging present, no, lumago yung ating understanding sa Word of God, sapat na tayo ay makakilala ng mas malalim sa Panginoon, maintindihan natin yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin, at kung ano yung nature ng church, naintindihan nawa natin yung iglesia ng Panginoon, yamang na-witness natin yung church ni Lord sa Book of Acts from the beginning. Sa text po natin, mas may emphasize po natin yung tungkol sa katigasan ng puso. Hindi lang pala yung ulo yung matigas, no? Ang matigas talaga na gusto ng Diyos na palambutin ay yung mga puso ng tao. Tayong mga magulang, gusto natin lumambot yung ulo, di ba? Kasi ang tigas ng ulo ng mga ibang anak, no? Pero sa mga anak natin sa PK, walang matigas ang ulo. Amen po? Sasabihin ni Pastor, parang kontra yata yung sinasabi mo, hindi yata totoo. Actually, yun, positive way of saying,
at hoping na bagamat meron tayong mga anak minsan na matigas talaga yung ulo, umaasa tayo na hindi magiging matigas ang ulo nila sa mga darating na panahon. Amen po? Okay. So, sa halip na sabihin natin matitigas ang ulo ng anak natin, sabihin natin, hindi matigas ang ulo nila sapagkat tutulungan sila ng Diyos na maging masunurin sa mga magulang. Amen po? Pakisabi sa mga kabataan nandito, hindi matigas ang ulo mo. Okay. Hindi matigas ang ulo mo. Alright? So, sa text natin, madadaan na natin yun, although meron tayong iba rin na makikitang truths, no? Sapagkat parang kung hindi ko nakikita na pwedeng gawing isang topic yung unang verse sa ating talata. So, sinama ko na rito sa topic na ito. So, let's begin doon po sa unang talata sa verse 25. At nang sila'y hindi mangagkaisa, sa English po ay disagreeing among themselves, ay si Alice pagkasabi ni Pablo ng isang salita and so on. Okay. Nagdadadag ako ng English kasi nagle-level up na yung mahihirap, di ba? Pastor ko sa mahihirap, pero nagle-level up na yung mga mahihirap nating kapatid. No? Kaya rin ako nagtatagalog pala na yung pagiging pastor sa mahihirap, talagang kinailangan kong magtagalog kasi kahit ako'y naandun sa church pa noon ng Evangelical Church of Muntinlupa, meron mga nagre-request na please pakitagalog yung sermon. No? Maging sa atin, ganun din. No? Kaya pakiusap dun sa mga YA natin na sanay sa English kasi kayo ay nasa secular and corporate world. Sikapin natin na makapagtagalog. No? Bagamat ini-English natin minsan siguro dahil sanay tayo doon, tagalogin natin siya para maintindihan ng bawat isa. Sa palagay nyo, sino yung sinasabi dito na hindi magkaisa? Kung nasaksihan nyo yung mga series ng ating sermon, sino yung sinasabi dyan na disagreeing among themselves? Yung hindi nagkakaunawaan. Sino yun? Yung mga Hudyo doon sa Roma na kung saan si Paul ay dinala ng Panginoon. Okay? So, kasi ang unang kausap ni Paul sa verse 17 ay yung mga leaders ng Jews sa Rome. Pinatawag niya yung mga leaders ng Jews kasi Hudyo rin siya. At siya ay isang lawyer ng mga Hudyo. Pag sinabing lawyer, expert sa law ni Moses, no? At aral siya kay Gamaliel. So, dahil doon, meron siyang no? Meron siyang guts no, na ipatawag yung mga leaders ng mga Jews. At nagkakaintindihan sila sa pinag-uusapan nila. No? At sumunod na ilang araw, dumating yung maraming tao, no, na mga Hudyo, no, na kausap ni Apostle Paul para i-testify sa kanila yung tungkol sa Kingdom of God at tungkol sa Panginoong Yesus kung paano natupad sa Kanya yung batas ni Moses at na mga propeta. So yun yung pinag-uusapan nila during this point in time. Okay? At nung in-explain ni Apostle Paul yon, yung naiwan nating pinag-aralan last week, ay naging hati, di ba? Yung may naniwala sa Panginoon at merong hindi naniwala sa Panginoon. Kawawa naman yung mga hindi naniwala sa Panginoon, di ba? At mapalad para dun sa mga naniwala sa ating Panginoon. Okay? So, matapos i-explain ni Apostle Paul yung tungkol sa Kingdom of God, kung paano natupad yon kay Jesus na ating Panginoon at Hari at tagapagligtas, na-divide no, yung house. Nagkaroon ng division of the house sa mga Hudyo. No, mga Hudyo. Sila ay nagtalo-talo, nagkahati na sa kanilang pananaw. Okay? Normal po sa mga Hudyo na sila ay magtalo-talo. Normal sa kanila yon. Sa atin, hindi tayo sanay, di ba? Kaya yung iba sa atin nagwo-walk out, no, iba sa atin nasasaktan. No? Pag nasaktan, hindi na magpapansinan dahil dun sa argument or dun sa debate na kung saan ang mga Hudyo ay expert sila dito at
Baliwala sa kanila yon. Matapos ng discussion ay magkapatid pa rin sa kanila. Brothers ang tawagan po nila sapagkat sila ay isang lahi, no, na naging 12 lahi, di ba, yung tribes ng Israel. Nag-iisa pa rin silang angkan. So ang tawagan nila ay brothers. Bagamat sila ay nagbabanggaan, bagamat sila ay nagdedebate, sila ay nagkakaroon ng disagreements, yung disagreement nila hanggang dun lang sa discussion. Pero magkakapatid pa rin sila. Ganda, no? Sana ganoon din tayo, no? Pagka tayo ay nagkaroon ng disagreement, no? Yung tipong magkakapatid pa rin, hindi yung pagka natalo ko sa usaping ito, hindi na tayo magkapatid. Pagka hindi kayo nakinig sa akin, hindi na tayo magkapatid. Parang hindi siya maganda. Hindi siya sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay? So, I hope maging ganun tayo. No? Doon natin nakuha yung principle actually na sa mga nasa corporate world, alam nila yung principle ng agree to disagree. Ano ibig sabihin nun? Agree to disagree. Pumayag ka na may magdi-disagree sa'yo. Yung iba kasi hindi makapayag na meron nagdi-disagree sa ka. Di, ako masusunod dito. No? Kasi ako yung tanay, ako yung tatay. No? Dapat yung gusto ko yung masunod. Okay? At ayaw nila na may nagdi-disagree sa kanila. Ang principle para tayo ay maging payapa sa ating ugnayan, agree to disagree. Okay? Pumayag ka na somehow, yung iba ay may ibang pananaw din kaysa pananaw mo. Tama po? Okay. At normal yon sa mga Hudyo, at nawa maging normal din po yun, or tanggapin natin na hindi yun masama actually. Sa Acts chapter 15, di ba, na witness po natin yon sa mga alagad mismo yan, mga Christians na po sila, mga apostles sila, sila Peter, sila Paul, sila James, no, yung mga elders ng church sa Jerusalem, sila ay nagtipon para magdebate. No? At sinabi po sa Acts 15 verse 7, ginamit po yung term na there was much debate. English yun, ha? Pag Tagalog yun, ano yun? There was much debate. Anong Tagalog nun? Ha? Nagkaroon ng match. Ano yung match? Sobrang pagtatalo. Sobrang pagtatalo. Yun po yung description ni Luke dun po sa debate na nangyari between and among the apostles. Biruin mo yun, di ba? So, kaya wag nating masamain yung debate. No? May sinabi si Apostle Paul na walang kabuluhang debate. Yun yung debate na hindi tungkol sa ikalalago natin sa pananampalataya. Yun yung walang kabuluhan. Yun yung iiwasan natin. Pero kung yung makapaglilinaw ng katotohanan tungkol sa Panginoon, doon tayo nakikipagtalastasan. Ano po? Nang sa gayon ay maintindihan ng tao ang ebanghelyo at sila ay makakilala sa Panginoon. But nonetheless, kahit gagawin mo yon, meron pa ring hindi maniniwala at meron pa ring maniniwala. Ano po? So, ang principle na gusto kong ituro dyan sa inyo ay yung principle ng agree to disagree. Huwag kang magalit kung merong nagdi-disagree sa opinion mo. Ngayon, ang problema dito, dahil normal yung disagreement, di ba? Yung opposing parties. Ang problema, pagka ikaw ay nag-disagree at ikaw ay nasa maling posisyon. Diba? Yun yung mahirap. Diba? Kasi, sayang, no? Nakipag-argue ka pa, nakipagtalastasan ka, naintindihan mo lahat kasi, by the way, no, yung mga katulad ni Paul na learned, no, na isang apostle, or isang lawyer, or isang Pharisee, sila po sa kanila, meron silang tinatawag na dialogue, na ang tawag ay diatribe. Ano yung diatribe? Yung, di ba yan, yung mga, pag naglalaro kayo, yung madadaya yung mga tribong yan, diatribe. Yun ba yan? Ano yung diatribe? Ano yung diatribe? Anong klaseng dialogue yung diatribe? Nga. Yung diatribe ay as simple as question and answer. Yun lang pala yung diatribe, no?
Ganon sila sa pakikipag-dialogue. Yung way of teaching ni Gamaliel ay diatribe, question and answer. Doon nagkakaroon ng debate, doon nagkakaroon ng disagreements, doon nagkakaroon ng differing of opinions, at yung sanay doon sa principle na agree to disagree, okay lang sa kanila. Yung mga hindi sanay, magtatampo yun. Mag-walk out yun. Ganun. Okay, ang problema, kapag ka nag-disagree ka, yun nga, ulitin ko, tapos yung position mo, mali. Akala mo nasa tama ka, nasa affirmative ka, pero yun pala, mali yung position mo. Kaya, siguro, kung hindi ka pa sigurado, halimbawa, meron kayong argumento, sa inyong magkakapatid, sa inyong pamilya, sa isang usapin, sa iglesia, sa doktrina, huwag ka kaagad gumawa ng konklusyon kung hindi ka pa sigurado. Kasi baka mapunta ka doon sa posisyon ng mga mali. Di ba? Nakikipag-debate ka, pero nasa maling posisyon ka pala. So, mapapasama ka doon sa mga bulag na later on ay makikita po natin sa talatang ito. Now, kaya naman, sabi ng Panginoon, maalala nyo, di ba? Sabi niya, do not think that I have come to give peace on earth. Sabi ng Panginoong Yesus, no, I tell you, but rather division. Yan. Sa GLU, sa ating pong Bible School, nagtuturo din po ako ng English. Simple English lang. Ginagawa namin, pagka ganyan, yan yung sentence, di ba? Lalagyan mo siya ng Tagalog sa itaas. Diba? Tagalog. Tapos saka mo siya itatranslate. Okay, Tagalogin nyo nga. Paano? Sige. Ano yung Tagalog niya? Do you think that I have come to give peace on earth? No, I tell you, but rather division. Ang Tagalog niya? Sa palagay nyo ba, do you think, di ba? Sa palagay nyo ba ay naparito ako, I have come, para magbigay ng kapayapaan sa daigdig? Okay? Hindi, di ba? Sinasabi ko sa inyo, kung di, but rather, kung di, pagkakahati. Grabe, no? Ibang magsalita yung Panginoon. Parang nakakalito, no? Akala ko, Panginoon, ikaw ay hari ng kapayapaan. Bakit division ang idudulot mo sa amin? Parang nakakalito. Pero yan ay isang paraan din ng mga Hudyo ng pananalita. Form of speech siya na merong emphasis doon sa negative. Para ma-emphasize yung isang gustong i-emphasize na nagsasalita. Ano yung negative dito? Division, di ba? Pero hindi yun yung kanyang layunin. Sapagkat ang totoo, sa gospel ministry ng Panginoon, talagang magkakaroon ng division sapagkat merong maniniwala at merong hindi maniniwala. Merong makikinig at saka merong hindi makikinig. Merong habang nagtuturo, nag-uusap, at saka merong talagang totoong nakikinig sa Kanya, di ba? So, ganyan po sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Okay? Nagkakaroon ng pagkakahati. Pinapakita ng Panginoon ng katotohanan na sa pangangaral natin ng Ebanghelyo, talagang mahati yung mga tao. Sapagkat merong unbelievers and believers na lilitaw doon sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Okay. So, siguro, kung tatanungin natin ang ating sarili para magkaroon tayo ng reflection question dito, tayo kaya, no? Naniniwala ba tayo doon sa mabuting balita na pinapangaral sa atin ever since, no? Nung tayo bata pa. O may times kaya sa buhay natin na hindi rin tayo naniwala, di ba? Ako, nung kabataan ko, naalala ko yon, di ba? Samantalang kami, pamilya na kung saan talagang napakarelihiyoso ng aming mga magulang, lalo na sa aking side ng tatay. Every 6 a.m., merong in the morning, meron kaming novena. O, tapos 6 p.m., meron din kaming novena. Araw-araw po yun. Yung, naalala ko nung bata pa ako, ang naglilid sa amin, yung isang ate ko, si Ate Beth. Hindi ko na alala na si Ate Mina naglilid sa amin. Wala akong naaalala. Si Ate Beth naalala ko na siya ay naglilid sa amin ng dasal.
ng nobina. Paulit-ulit namin dinadasal yon every 6 a.m. and 6 p.m. Sa Soldier Seals po kami. Okay? At yun. Kahit ganun ako, lumiit akong tao, lumiit kasi hindi ko pwede sabihin lumaki ako no? Kahit ganun na pinanganak ako, yan. Pinanganak ako sa isang environment na religious ang aking parents, masasabi ko na hindi yun nagkaroon ng impact sa aking buhay. No? Nagsisinungaling pa rin ako bilang bata, no? Nangungupit sa aking mga magulang, sa tindahan ng aking lola, no? Nagsisigarilyo kami dalawang magpinsan habang nagtitinda sa tindahan ng lola ko, napasama sa mga kaibigan, napasama sa mga kaibigan at napasama kasama nila sapagkat ginagawa. No? Ang inilayo lang ako ng Panginoon na maranasan ko kasama yung mga unbelievers ay matikman yung mga ipinagbabawal na gamot. Nilayo ako ng Panginoon doon. So praise God for that. No, bagamat malapit na ako at in fact nag-contribute na ako kasi pinilit kami ng isang addict sa amin na mag-contribute para pambili ng gamot. Dahil addict siya, sinolo niya yon. Praise God, hindi ako nakatikim. Yan po. So, si Lord may way para hindi ka rin lubhang mapasama. Iba, natikman nila yon. Praise God kasi hinaango sila ng Panginoon doon, di ba? At nangyari lang yon dahil minsan sa buhay ko, naintindihan ko talaga yung totoong gospel ng Panginoon na tayo makasalanan, di ba? At karapat-dapat na mamatay sa apoy na impyerno dahil sa ating kasalanan. Pero sa biyaya ng Diyos ay pinadala niya ang kanyang bugto na anak upang siya ang mamatay, kapalit natin. Tayo yung dapat mamatay, pero si Jesus ang namatay para sa iyo. At sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang iyong makasalanan. At kung tayo sasampalataya sa kanya, hihingi ng tawad, tayo kanyang papatawarin pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Naintindihan ko yun, ako kabataan. I was 16 years old then. First year ako sa college. Inimbitahan ako nung leader namin sa bahay, sa novena. No? Siya rin yung nag-invite sa akin para mag-attend dun sa tapat ng school namin when I was studying yung architecture. No? Yun yung youth center ng University Baptist Church. Doon ako nakakilala sa Panginoon at naintindihan mabuti ang gospel ng ating Panginoong Jesus. Tinanggap ko si Jesus during those times at kaya lang after siguro ilang months, 3 to 6 months siguro ay nag-backslide. No? Si Pastor Jess Misa na yumaon na, ayaw niyang tawaging backslide yon kundi reversionist. No? Ibig sabihin, tumalikod sa pananampalataya. At binalik ako ng Lord no? 1989 na, 3 years after nung ako ay tumalikod sa Panginoon. At straight na kay Lord up until now. Palapakan po natin ang Panginoon. So, yung audience ni Paul ay nahati. Dahil ganun yung gospel. Pag pinreach mo yung gospel ng Panginoon, mahahati talaga yung mga tao. Okay? So, kung merong word si Lord sa atin, no, na gustong iwan sa inyo sa verse na to, ay yung unity in Christ. Okay? Unity in Christ. Okay? So, ang Panginoon ay tinuturo sa atin sa tekstong ito na bagamat siyempre merong magdi-disagree, merong hindi mananampalataya sa ating Panginoon. Meron namang mananampalataya, di ba? At yung mga nanampalataya sa Panginoon ay nagkakaisa sa Kanya. Amen po? Ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakaisa ay dahil sa nagkaroon tayo ng agreement, nag-agree tayo at tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen po?
Yun po yung dahilan kung bakit po tayo nandito at nagkakaisa. Meron tayong, binubuklod tayo ng Panginoon sa unity sapagkat tayo ay naniniwala na si Jesus ay Panginoon natin, di ba? Our Savior, God and King. At pinagahari po natin siya sa buhay natin. No? Kasi pwedeng naniniwala ka lang na si Jesus ay Panginoon, pero baka hindi mo pa siya pinagahari sa buhay mo, kaya meron pa rin tayong gusot at gulo sa ating pamilya at sa ating iglesia. Ang mahalaga po, hindi lang po tayo nag-agree na si Jesus ay ang ating Panginoon at hari ng ating buhay, kundi talagang totoo na tayo nagsisina at pinaghari na si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po? Amen. Sabi mo sa tabi mo, totoo ba na pinaghahari mo na si Jesus sa iyong buhay? Okay. Kasi mahalata mo naman yon, di ba? Mahalata mo sa buhay ng isang tao kung totoo ba talaga na siya ay pinaghaharian na ng Diyos. Kasi makikita mo sa itsura ng mukha niya yun eh. Tinan mo yung itsura ng mukha na katabi mo. Ano yung itsura? Mukhang anghel ba yan o mukhang ayoko na lang sabihin kung ano? Di ba? Pag sa bahay, di ba? Yung merong isang bata, no? Alam na ng iba yung kwentong to, pero iba hindi pa eh. May isang bata, naka-enkwentro niya yung isang pulis. Hinabol siya ng pulis kasi meron siyang dinukot, no, ng isang bagay dun sa pitaka nung isang ale. Napansin niyo nung isang pulis. So hinabol yung batang yun. Nahuli yung bata. Tinanong ng pulis yung bata, sabi nung pulis sa kanya, "Oh, ikaw, iho, bakit ginagawa mo tong pagnanakaw na to? Sino ba yung tatay mo?" Ang pangalan po niya ay demonyo. Nagulat yung pulis, "Pinaloko mo ba ako? May pangalan ng tatay mo, ang pangalan niya, demonyo nga po, pangalan ng tatay ko." "Ano pangalan ng nanay mo?" "Impacta po." Naluloko ka talaga, no? Ba't sinasabi mo sa akin? Ikaw ano pangalan mo? "Demonyito po." Hindi na makatiis yung pulis, no? Dinala niya sa bahay nila. Pagpunta sa bahay, naririnig na yung pulis yung pag-aaway ng magulang. Sabi nung tatay, "Ikaw na impacta ka, bakit ka?" Tapos sabi nung asawang babae, "Ikaw na demonyo ka." Tapos nakita yung bata, "Ikaw na demonyito ka." Yung pala, kaya pala ganun yung pangalan ng tawagan po nila sa bahay. Yun po ay larawan ng isang tahanan na walang Kristo sa kanilang buhay. Di ba, no? Nakakaawa naman. Kung may mga pamilya tayo na walang paghahari si Lord sa kanilang buhay. Yung iba naman, meron ng Christ sa puso. Tatay, meron. Nanay, meron. Pero yung anak minsan wala. Di ba? Or yung iba pang members ng family ay hindi pa mananampalataya. Kaya merong lalabas na pangit na ugali talaga, di ba? Sapagkat meron pang unbelievers sa family. Minsan nga kahit Christian na tayo, di ba, nakakapagbitaw pa rin tayo ng salita na hindi maganda para sa ating mga mahal sa buhay. Kaya nagkakaroon tayo ng mga gulo sa ating pamilya. Kaya't napakahalaga yung katotohanan ito na paghariin natin si Jesus sa ating buhay. At ikaw bilang tatay, seryosohin mo yon na sa iyong pamilya, siguraduhin mo na naghahari si Lord sa inyong bahay. Okay, para mapalayas yung lahat ng mga demonyo, impacta, at saka demonyito sa inyong tahanan. Mapapalitan po yun, yung language na yon. Mapapalitan nyo pagka naghahari na si Lord sa buhay ng mga tao. Amen po? Di ba? Dati ako, nung kabataan ko, marunong ako magmura kasi wala pa ako kay Kristo. Natutunan kayo sa aking mga kaibigan. Sa tatay ko naman, di ko naman dinarinig yun eh. Pero natutunan kayo sa mga kaibigan ko. Natuto ako magmura. Hanggang sa nung binago na ako ng Panginoon, ang unang tinuro sa akin ng isang kapatid sa pananampalataya para matanggal mo yung pagmumura, sabi niya, anak ng tupa. Kasi mga tupa tayo ng Diyos, di ba? Gano'n. Kaya parang pangit pa rin, di ba? Pero ginawa ko yun nung una, pero napansin ko parang di ata maganda yun. Hanggang sa talagang totally nawala na. Kasi pagka si Kristo ay naghahari na sa'yo, pati yung pagmumura ay aalisin niya. Amen po? At sa bahay nyo, gaganda yung itsura ng bahay nyo. Kahit hindi ka totoong anak doon,
Pagka pinaghaharian ka ni Kristo, aba, magiging mabuti kang bata sa loob ng inyong pamamahay. Amen po? Kasi nakikinig ka kay Lord, di ba? Meron tayong nagpatotoo na isang bata na nakikita niya raw yung si Satanas, no, doon sa kanilang kung saan-saan. No? O baka yun dahil sa panonood ng horror movies. No? Kaya pinag-pray ko yung batang yun, sinigurado ko sa kanya kung talaga bang pinag-ahari niya na si Lord sa buhay niya. No? At pinag-pray namin yun, na paghariin niya si Lord sa buhay niya. At maranasan niya yung banal na spirito na siyang gagabay sa kanya. No? At paniwalaan niya yun na siya ginagabayan ng Holy Spirit para hindi siya matakot saan man siya naroon. Amen po? Okay. Right. So, parang pwedeng isang series yata yun no? Yung verse na. Okay. Verses 25 to 27. Ito na yung sinasabi kong matigas na puso at saka baluktot na pag-iisip, no? Bulagang mata, no? Sa katotohanan. So, nung bago umalis si Apostle Paul na nagkakaroon ng disagreement yung mga Hudyo, sabi niya sa kanila, sinasabi, no, mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamagitan ng propeta Isaiah sa inyong mga magulang. Bago tayo lumakdo sa verse 26, no, binanggit yung Holy Spirit, di ba? Yung Holy Spirit daw ay nagsalita kay propeta Isaiah. Pag sa Old Testament yon, ang pananaw ng mga Hudyo, kung hindi pa Kristiyanong Hudyo, yung Holy Spirit ay hangin o kaya breath. Yun lang yung Holy Spirit. Pero kay Paul, tinukoy niya na yung breath na yon, yung wind na yon na tinutukoy sa Old Testament is the Holy Spirit, person. Okay, person. Kaya meron tayong paniniwala ng triune God sapagkat nagkaroon ng distinction yung God the Father, the Holy Spirit as the wind or yung breath, no, at yung word na naging flesh, si Jesus Christ. So, nagsalita yung Holy Spirit kay Propeta Isaiah. Anong sinabi ng Holy Spirit sa pamamagitan ng Propeta Isaiah? Pumaroon ka sa bayang ito. Anong bayan yon? Bayan ng mga Hudyo. Okay. Pumaroon ka sa bayang ito at sabihin mo, sa pakikinig ay inyong mapapakinggan, makakarinig naman kayo. Maririnig niyo yung gospel. Kaya nga lang, sa anumang paraay, hindi nyo mauunawaan. No, pagka ikaw nakikinig ka ng gospel tapos di mo maintindihan, magtaka ka na sa sarili. Matakot ka nun kasi, ba't di ko naiintindihan? Baka ako'y katulad ng sinasabi ng Holy Spirit kay Propeta Isaiah na nakikinig ako pero wala akong naiintindihan. Sabihin ng iba, kasi ikaw nagpipreach. No, kaya hindi ko naiintindihan. Kaya lang, may kinakausap ako, naiintindihan nila. Paano yun? Di ba? Kung halimbawa, naboboro yung iba sa akin sa pagpipreach, pero may nakakaintindi. Kaya, ito yung sinasabi ni Propeta Isaiah na pumaroon ka sa bayang iyon sapagkat makakapakinig sila pero hindi sila makakaunawa. Ano pa? At sa pagtingin ay inyong makikita naman nila, yung preacher, nakikita nila. Kaya lang may iba pa sila nakikita, baka wala naman tayong kurtina, no? Iba kasi yung nakikita yung mga display dito sa kaya hindi nila makita yung gospel, no? Hindi nila makita yung word, no? Hindi sila tumitingin sa word of God. Okay? Ganyan yung mangyayari, sabi ng Holy Spirit kay Prophet Isaiah. Okay? At sa pagtingin ay inyong makikita, para ay hindi ninyo mamamalas sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito. Naging dull, D-U-L-L. Okay? At mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. In other words, kahit nakikita na nila, naririnig na nila, tinatakpan nila yung tenga nila at tinatakpan nila yung kanilang mga mata. Bahala kayong mag-preach, hindi ako makikinig. Ganito kakapal ang kanilang puso. Nakuha natin? Okay. Yan po ay kinote ni Apostle Paul sa Isaiah chapter 6 verses 9 to 10.
Basta pag binasa niyo yun, yun din yung makikita niyo. Although, merong konting variance kasi sa mga nag-aaral ng Bible School, yung Old Testament Hebrew ay tinranslate sa Greek nung panahon ng intertestamental period. Kaya, yung sa New Testament natin ay may konting kaibahan doon sa Old Testament. Okay? Pero yun din yung sinasabi doon. Essentially, yun ang sinasabi ron. Okay? Now, so, itong Isaiah chapter 6 verses 9 to 10, no, yung sinasabi ng Holy Spirit through Prophet Isaiah na sabihin mo sa mga Hudyo na kahit makinig sila, maririnig nila yung gospel pero wala silang maunawaan. Makikita nila at sila ay makasasaksihan yung pangangaral ng Ebanghelyo pero wala silang mauunawaan. Sapagkat pinakapal ng Diyos ang kanilang puso. Okay? At ipinikit din nila yung kanilang mga mata. Sinaraduhan nila ang kanilang mga tainga. Totoong nangyari yon dun sa panahon ng sinabi yon ni Prophet Isaiah. Sa panahon yon ng mga siguro 740 years before Christ. Okay? Nangyari talaga yon sa kanila. Or tama. Sinabi to na Isaiah nung 740 BC. Pero after 143 years, nangyari yung sinabi niya. So, mga 590 BCE. Okay? So, itong pangyayaring ito, nung mangyari ito, na sila ay hindi nakikinig kay Lord, bagamat privilege sila sapagkat nasa kanila yung law of God, pinipreach sa kanila ang gospel, tumatawag ang Diyos sa mga propeta para pangaralan sila at magsisi sila, pero hindi sila nagsisisi. Bagkos, anong ginagawa nila? Tinatakpan nila ang kanilang mga mata, hindi sila nakikinig, at sila ay kumakapal sa kanilang puso na hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos at hindi sila nagbabago. Okay? Patuloy sila sa paggawa ng kasamaan hanggang sa dinisiplina na sila ng Diyos dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, kaya sila naging captive sa Babylon. Kasi ito ina-address ni Isaiah dun sa mga Israel sa south, no, yung Judah na tinatawag. Okay? So, nangyari yan. Tapos, bukod sa nangyari yan nung 590 BCE, nung didisiplina sila ng Diyos sa sila ay naalipin ng ibang bansa, nangyari pa rin ito, naulit pa rin ito sa panahon ni Jesus. Okay? Ilang beses na si Jesus ay binanggit ito sa Matthew chapter 13, Mark chapter 4, Luke chapter 8, John chapter 12, na tinutukoy ni Jesus yung mga taong ito na nakikinig sila pero hindi sila nakakaunawa. Okay. Naririnig nila yung gospel pero baliwala sa kanila. At walang pagbabagong nangyayari sa buhay nila. Kasi kumapal na ang kanilang puso dahil sa kanilang pagmamatigas. Hanggang sa panahon ni Jesus meron niya. At hanggang sa panahon ni Paul, kaya niya inulit-ulit yung Isaiah chapter 6 verses 9 to 10 sapagkat ganun din yung nangyari. Nung nag-preach siya, makapal pa rin yung puso ng mga Hudyo. Matigas pa rin ang kanilang puso na ayaw nilang sumampalataya sa Panginoon. Kaya na-divide. No, yung pag-preach niya, merong nag-disagree at merong sumampalataya sa ating Panginoon. Yung mga nag-disagree, akala nila tama sila, kumapal na yung kanilang puso dahil sa kanilang pagmamatigas. Kaya alam nyo, dun sa, balikan ko itong picture na to, nung sinabi ni Isaiah to sa mga Israelita, ang goal ng Panginoon, para magsisi sana sila. Pero dahil hindi sila nagsisi, kahit na sinabi ng Lord, yung totoo na kayo, mga bulag na kayo sa katotohanan, hindi na kayo nakikinig, no? Nagmatigas pa rin sila, nagbulag-bulagan na talaga sila. Pinanindigan nila kung ano yung sinabi ng Panginoon. Parang nakikipaglaban, ba? Ganun yun, di ba? Sige, sinabi mo, ganyan ako, gagawin ko yun. Nakikipaglaban sila kay Lord. Nagmatigas ang kanilang puso. Kaya ang ginawa ni Lord sa bandang huli ng chapter 6, pinakita niya yung isang picture ng isang malaking puno na tinapyas yan, hanggang dun sa kanyang, ang tawag doon, pinakapuno niya. Yun yung larawan ng Israel na sana sila ay nakakabit sa puno sa ugat ng Diyos, di ba, bilang kanyang puno.
dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sa katigasan ng kanilang puso, sila'y tinapyas, tinanggal dun sa pamilyang yon ng Diyos. Hanggang sa nagkaroon ng panibagong sprout. Yan yung tinatawag sa Old Testament na remnants. Yung mga natira, di ba, nung sila'y naalipin sa bansang Babylon, namatay na yung mga matitigas ng ulo kasi 70 years pa bago sila palayain ng Diyos. Namatay yung mga matitigas ng ulo na yun. Mga hindi nakikinig, namatay silang lahat. Pinarusaan sila ng Diyos. Tapos yung natira na yun, yung umaasa ang Lord na remnants no, na mag-sprout na panibagong lahi ng mga sumasampalataya at nakikinig kay Lord. Pero nangyari ba yun? Hindi pa rin. Naging matigas pa rin ang puso at yun yung inabutan ni Jesus, di ba? Bagamat sila dapat yung mga remnants, pagdating ni Jesus, matigas pa rin yung kanilang mga puso. Hindi pa rin sila nakikinig sa Diyos. Bagamat nakita na nila yung miracles ni Jesus Christ, bagamat narinig na nila yung gospel na pinipreach ni Christ, na siya na nga yung katuparan ng Old Testament, pero hindi pa rin sila naniwala. Kaya sino yung naging sprout na to? Diniscuss po yun ni Apostle Paul. Alam niyo po, sa mga panahong ito na sinasabi ni Apostle Paul yung mga talatang yan, naisulat niya na yung Romans 9 to 11. Yung buong aklat siguro ng Romans, tapos niya na yung isulat. Pag binasa niyo yung Romans 9 to 11, mapapansin niyo na diniscuss ni Apostle Paul doon yung, sino ba yun? Yan. Yung natira na yun na remnants dapat, di ba? May mga remnants dito na mga Hudyo, talagang Hudyo, na sumampalataya sa Panginoon. Tapos tayo na mga Hentil, kinabit, kinabit, ibang kulay. Kinabit doon sa pinutol na puno, di ba? At tayo yung mga sumampalatayang yon sa Panginoon. Okay? Tapos yung mga Hudyo na pinutol doon sa puno na yon, na sila yung mga hindi sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. Yun yung essentially sinasabi ni Apostle Paul na conclusion niya hanggang Romans chapter 11. Okay? Kaya naman, dahil hindi nakinig yung mga Israelita, di ba, yung mga Hudyo na dapat sila yung makikinig kay Lord, hindi sila nakinig kay Lord, ipinasa o dinala yung mabuting balita sa mga Hentil. Kasama tayo doon, Pilipino, Amerikano, Incheck, lahat tayo ay dumating sa atin yung kaligtasang yon sapagkat tayo ay nakikinig kumpara sa mga Israelita. Alright? Kaya privilege tayo, di ba? Kaya sinasabi ni Apostle Paul this Romans 9 to 11, pag binasa niyo yun, magpasalamat tayo kasi naging matigas ang ulo ng mga Hentil. Kasi kung hindi ba paparating sa atin yung kaligtasan, di ba? Dahil hindi sila nakinig, tayo na mga handang makinig, dinala sa atin ang Ebanghelyo at nakinig tayo at naligtas tayo. Israel. Ano sabi ko? Tayo na mga Hentil tayo, di ba? Okay. Alright, so, ayun, praise God, di ba? Kasi nagkaroon tayo ng bahagi sa kaligtasan ng Panginoon dahil po tayo ng mga Hentil ay marunong makinig. Sa palagay niya, totoo kaya na lahat ng mga Hentil ay marunong makinig? Meron ding hindi, di ba? Meron ding hindi. In fact, ito yung theology muna ni Apostle Paul na lumalabas. No? Sa kanyang theology, majority ng mga Hudyo ay matigas ang puso. Okay? Bingi sa kanilang tainga at bulag sa katotohanan. Okay. Ano pa? Sa tinuturo ni Apostle Paul sa Romans 9 to 11, na ang basis ng salvation ay by faith in Jesus Christ, not by nationality. Hindi mo ikaw ay pinanganak na isang Hudyo, ay ligtas ka na kaagad. Ang kaligtasan ay hindi by nationality, kundi by faith in our Lord Jesus Christ. Yan po yung conclusion na sinasabi ni Apostle Paul na yun ang tinuturo ng Holy Spirit sa kanila at sa atin hanggang sa ngayon. Okay. By the way, yung picture na yan, nakuha ko kay Scott Harwell. Kasi tayo nasa internet, baka tayo ay mapagalitan na nagpa-plagiarize. Okay, so
Kaya naman, ito yung sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 11. Sabi niya, sapagkat kung paanong kayo ngang nakaraang panahon ay mga masuwayin, sino yun? Mga hentil, tayo. Datapat ngayon kayo'y nagkamit ng habag sa pamagitan ng pagsuway ng mga Hudyo. Okay? Gayon din naman, ang mga ito ay naging mga masuwayin ngayon upang sa pamagitan ng habag na ipinagkaloob sa inyo, sila na may magkamit ngayon ng habag. Okay? Dati sila yung mabait, 'di ba, sa harapan ng Diyos. Pero naging dull, 'di ba? Kumapalang puso, hindi nakikinig kay Lord, naging salbahe. Dahil doon tayo yung kinahabagan ng Diyos, 'di ba? Dahil doon kinakahabagan din sila ng Diyos kasi tayo naman ngayon yung nakikinig sa Kanya. Okay. Sapagkat, verse 32, ang lahat, Jews and Gentiles, ay kinulong ng Diyos sa kasuwayan upang siya'y mahabag sa lahat. Yan. Praise God, no? Grabe ang Diyos, no? Ito yung sumasagot doon sa pinag-uusapan namin sa Bible School na yung tungkol sa Calvinist point of view na may pinili lang ang Diyos na ilan. Pero lumalabas dito na ang Diyos ay walang tinatangi. Hudyo o hentil ay kinaahabagan niyang lahat. No? Upang sa gayon, lahat ng tao ay humantong sa pagsisisi hanggat maari upang sila ay maligtas. Kaya lang, dahil hindi lahat ay nakikinig o handang makinig, ay hindi lahat din ay maliligtas. Verse 27. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang pinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ang kanilang mga tainga at mga kaunawa sa kanilang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Sige nga, obserbahan niyo yung naka-highlight na yan. Tingnan niyo, maigi. Anong papansin niyo? Sa biglaang tingin, ano yung magiging duda niyo? Parang ibang Diyos ang makikita mo, ano, kung di mo maintindihan. No? Bakit? Kasi parang ayaw yata ng Diyos na makakita sila. At gumaling sila. Di ba? Ayun yung sabi, di ba? Kung obserbahan mo mabuti, bakit ganun ng Diyos? Dapat nga sila makakita, di ba? Ba't sinasabi niya na baka sila yung makakakita ng kanilang mga mata at mga karanig ang kanilang mga tainga at mga kaunawa ang kanilang puso at muling magbalik loob sa Diyos at sila'y aking pagalingin. Parang ayaw ng Diyos na gumaling sila. Yan yung sinasabi sa talatang yan. Nako nyo? Bakit ganon? Bakit ganon na parang ayaw ng Diyos na gumaling itong mga matitigas ang pusong ito? Kaya delikado kapag ka ikaw ay matigas ang puso, hindi ka nakikinig. Ayun, ang Diyos, ganun ang gagawin sa'yo. Ayaw na niyang gumaling ka kung ayaw mong makinig. Ganun. In other words, ito pong katotohanan na pinapakita po rito, actually, ay judgment ng Diyos sa pagmamatigas ng tao. Okay? Pinapatigas ng Diyos ang puso ng isang taong nagmamatigas. Kaya sabi mo sa tabi mo, huwag kang magmatigas sa Diyos. Pakinggan mo maigi, ha? Pakinggan niyo maigi. Pinapatigas ng Diyos ang puso ng mga taong nagmamatigas sa Kanya. Judgment ng Diyos ito. Hindi ibig sabihin ayaw ng Diyos silang pagalingin. Ayaw nilang gumaling. May mga taong ganun, di ba? Pinapainom mo ng gamot, ayaw niya. Or gusto mong ipag-pray siya pero ayaw niya. Okay. So, yun po, nakakatakot po ito kaya dapat seryosohin po natin. No? Okay. Ito yung warning sa atin ng mga hentil. Bagamat ang biyaya ng Diyos ay sumagana naman sa atin, ito naman yung warning sa atin. Sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, yung mga Hudyo, ikaw naman ay hindi patatawarin din. Di ba? Gentiles. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay
sa nangahulog, yung mga Hudyo. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sayo, Hentil. Kung magmamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan, ikaw naman ay puputulin din. At sila naman, kung di magsisilagi sa di pananampalataya, ibig sabihin, magsisisit, mananampalataya sila, ay magkakasani, ibabalik sila ng Diyos, ibig sabihin. So sila na mga Hudyo na hindi kumilala sa Panginoon ngayon, ikaw na nasa Panginoon, pwede kang putulin din, yun ang warning. Katulad ng pinutol ng Diyos ng Israel, di ba? Warning yun sa atin. At sila, kung sila ay magsisit, manumbalik sa Panginoon, ibabalik uli sila ng Panginoon. Kaya wag tayong masyadong maging parang over na tiwala sa sarili. Kundi mag-ingat din tayo sapagkat ang Diyos ay may pag-ibig at the same time merong hustisya. Okay? So, ano yung plano ng Diyos tungkol sa matigas na puso ng mga tao? Okay, siguro, di ba, sabihin natin, meron sa atin talagang matigas ang puso. Kasi, hindi sila nakikinig kay Lord. Madalas sila yung pasaway sa bahay, sa church, pasaway, kasi hindi sila nakikinig kay Lord. Matigas ang kanilang ulo, matigas ang kanilang puso. Ano yung plano ng Diyos sa kanila? Palagay nyo, anong plano ng Diyos sa kanila? Sabi sa Ezekiel, ano yung plano ng Diyos? Darating ang panahon, sabi ng Diyos sa Israel, ako'y magwiwisik ng malinis sa tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan. At sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. Ganda na plano ng Diyos, no? Kung sakaling matigas ang puso mo ngayon, pwede niyang palambutin yan. Yun ang plano niya. Okay? At aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Yun po yung indwelling presence ng Holy Spirit. In other words, tatlo yung gusto mangyari ng Diyos sa isang taong matigas ang puso. Sabi mo sa katabi mo, matigas ba yung puso mo? Okay. Ito yung plano ng Diyos. Kung matigas ang puso mo, ito yung plano ng Diyos. Anong plano ng Diyos? Linisin ka sa iyong karumihan. Okay? At i-renew ang iyong puso. Babaguhin niya yung puso mo. Okay? Gustong-gustong gawin ng Diyos yun. Babaguhin na Lord ang puso mo, yung matigas mong puso, papalambutin niya, at tatahanan ka pa ng Holy Spirit. Yan ang plano ng Diyos sa matitigas ang puso. Kaya yung mga matigas ang puso, huwag tayong masyadong magalit sa kanila, di ba? Unbelievers, yung mamaliitin mo lang sila, ganon. Huwag masyado kasi mabalak ng Diyos sa kanila maganda. Baguhin sila at maging tahanan niya para maging kanya sa walang hanggan. So, siguro ang magandang tanong sa atin na gusto kong iwan sa lahat, paano posibleng baguhin ng Diyos ang puso mo? At saka yung isip mo. Paano? Number 1, huwag magmatigas. Simple lang, no? Huwag mong sanayin ang sarili mo nagmamatigas ka. Okay? Pangalawa, magpakita ka ng interest sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Magpakita ka ng interest. Sabihin sana ako pero wag na lang. Okay. May interest ka ba sa salita ng Diyos? Kasi kung wala kang interest sa salita ng Diyos, yun yung matigas na puso. Hindi lalambot yan kasi pinapatigas mong lalo. Okay. Kaya kung ako sa'yo, una, di ba, huwag kang magmatigas. Tapos, sikapin mo na makinig. Kasi yung interest mo na yun yung gusto ng Diyos na makita sa puso natin. Kahit paano, willing tayong makinig sa Kanya. At pangatlo, hilingin mo sa Diyos na buksan ang iyong puso upang maunawaan mo ang Kanyang salita. Di ba sa Acts chapter 16, makita po natin na si Lydia ay binuksan ng Diyos ang puso niya. Kasi si Lydia, kaya binuksan ng Lord ang puso niya, sabi sa verses na yon, siya ay worshiper of God. Ibig sabihin talagang hinahanap niya ang Diyos palagi para sumamba sa Kanya. Yun yung puso niya.
Sa simula pala, meron na siyang pusong naghahanap sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, di ba, makikita niyo ako, masumpungan niyo ako, kung hahanapin niyo ako. Iba kasi ayaw hanapin ng Diyos, ibang hinahanap nila. Enjoyment in this life. No? Yung magbibigay sa kanila ng pleasure sa mundong ito. So ikaw, sana iba yung maging hangarin mo. Lord, buksan mo yung puso ko para maintindihan ko yung salita mo. Okay? Kasi, pag sinarado ng Diyos yan, mabubulag ka na habang buhay. Mabibingi ka na habang buhay. At hindi ka makakaunawa sapagkat yun ang hatol niya sa'yo na hindi marunong magpakita ng interest sa kanyang salita. Number 4, magpakumbaba ka sa Diyos at tumingi sa kanya ng kapatawaran sa lahat ng iyong kasalanan. Iba sa atin, ginawa na to, di ba? Merong isang big event sa buhay natin na kung saan talagang, yun yung first time siguro na naranasan mo na magsisi sa iyong mga kasalanan. Ako, naalala ko yun noong 1986. Kasi yun talaga yung, talagang ako yung nagkumpisal sa Kanya. Pero mas matindi yung ginawa kong pagkumpisal sa Diyos noong 1989. Doon na talaga ako nagsuko ng buong buhay ko sa Panginoon. Yun yung talaga masabi kong totoong repentance na ginawa ko sa harapan ng Panginoon. Ikaw, kung hindi mo pa ginagawa yun, gawin mo yun kay Lord. Minsan sa buhay mo, seryosohin mo yung paglapit mo sa Kanya para magpakumbaba at humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan. At panglima, manalig ka kay Jesus na siya ay nagkakaloob ng kapatawaran sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Ephesians chapter 1 verse 7. No? Kahit isang beses lang na maranasan mo to sa buhay mo, na minsan nagtiwala ka na ang Lord ay Savior ng buhay mo, na manalig ka na si Jesus ay para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Pagka ginawa mo yan na minsan sa buhay mo, minsan ding pinagkakaloob ng Diyos yung buhay na wala hanggan, kapatawaran sa iyo. Yung araw na yon na totoong nagsisi ka at totoong sumampalataya ka sa Panginoon, yung totoong talaga. Totoong rin ng Diyos na ikaw ay pinatawad ng mga panahong yun at binigyan ng buhay na wala hanggan. Number 7, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Isang beses lang din yan gagawin sa buhay mo. Pero siguro din mo na totoo yun. Kasi pwedeng iba, hindi eh. Kaya pwede eh. Pwedeng ulit-ulitin mo hanggang sa, alam mo yun, yung dumating yung time na talagang sincere yung ginawa mong, Lord, forgive me for all my sins. Humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. At nagsisisi po ako sa lahat ng ginawa kong ito. At ngayon, Panginoon, binubuksan ko na, totoo na po ito, binubuksan ko na ang pintuan ng aking puso upang ikaw na ang maghari sa aking buhay bilang aking Panginoon tagapagligtas. Alam niyo, mula nung totoong ginawa ko yun, totoong binago ng Diyos ang puso ko. Binago ng Diyos ang isipan ko. Nagkaroon ako ng renewed heart, nagkaroon ako ng renewed mind, nagbago yung pananaw ko sa buhay. Bigla akong naghugas ng pinggan sa bahay, nang kumakanta kay Lord, alam niyo yun. Bigla akong hindi na ako nag-cheat sa aking mga exams, no? Maraming binago si Lord sa pag-iisip ko at pagpamumuhay ko. Sapagkat totoong na minsan sa buhay ko, sinuko ko yung buhay ko sa Kanya. Totoong na ako yung nagsisi na at nanalig sa Kanya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mamaya siguro panalangin natin yon. No? Kung meron sa atin na baka hindi pa talaga totoo sa buhay mo, na pinaghahari mo na si Lord sa buhay mo, gawin mo na ngayon. Especially, tayo ay magkakaroon ng communion. Kung hindi mo pa tinatanggap si Lord sa buhay mo, huwag ka munang mag-take. Okay? Itong communion natin ay para dun sa mga nagsisi na at pinaghari na, tinanggap na si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Pero kung gusto mo mag-take ngayon, seryosohin mo ngayon. Manalangin ka sa iyong kinauupuan, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So, tinatawagan ko po yung mga deacons po natin para po mag-serve po sa atin ng communion. At habang tinutugtog po yung awit na ito ng tinapay ng buhay, mag-reflect po tayo sa ating mga sarili. Iniwan ko sa inyong tanong, pag-isipan nyo mabuti, ako ba talaga totoo nang tumanggap sa Panginoon? Ako ba talaga totoong nagsisi na?
gawin mo to sa Panginoon kung hindi pa sa mga panahon ito. Sige po, serve po natin. Sabihin po natin yung awit at tayo mag-reflect, no? Si Jesus ay namatay para sa atin, nabuo sa kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang bigyan tayo ng pag-asa ng kapatawaran at pagkakataon na magkaroon ng karapatan sa buhay na walang hanggan. Kaya naman, pag-isipan nating mabuti kung talaga bang minsan sa buhay mo ginawa mo ng magsisi sa iyong mga kasalanan. Kung hindi pa, gawin mo ngayon sa harapan ng Diyos. May ka ng tawad sa iyong kasalanan. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Paghariin mo siya sa iyong buhay. Sabihin mo kay Lord, from this time forward, Lord, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Ikaw na ang masunod. Hindi na ako. Magmula ngayon, paghahariin kita sa aking buhay. Tumayo po tayong lahat. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon, binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ang tinapay, nagpasalamat at pinagpiraperso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin. Simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan at pinatitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin. Let's pray. Heavenly Father, we once again thank you, Lord, for your goodness upon our lives. Maraming salamat dahil hindi ka lang mabuti sa amin, kundi nagpapasalamat kami sapagkat malaki ang iyong pag-ibig sa amin. Punong-puno ka ng habag at awa sa amin, sa lahat ng tao, Panginoon, ayon sa tinuro mo sa amin sa iyong salita. Sa iyong habag, Panginoon, sa iyong awa, hindi mo hinayaan na kami ay maparusahan lang ng kamatayan at wala kang gagawing paraan para kami ay maligtas. Salamat dahil sa habag mo sa amin, sa pag-ibig mo. May ginawa kang paraan, Lord, para kami ay iligtas. Pinadala mo, Ama, ang iyong anak na si Jesus upang siyang tumayo sa aming lugar. Kami yung dapat magdusa ng kamatayan sapagkat kami yung nagkasala, pero inako ng iyong anak na si Jesus. Ang kasalanan po namin, lahat ng aming kasalanan sa krus ng Kalbaryo upang sa pamagitan ng dugo na nabuo sa krus ay mapatawad ang aming mga kasalanan. Sa pamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, Panginoon, kami ay magkaroon ng kaligtasan sa
tiyak na kamatayan sa apoy na impyerno at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa iyong piling, Panginoon. So Lord, we thank you for your great love for each and every one of us. Especially, Lord, sa sino man sa amin na alam mo kung sino sa amin ang totoong nagsisi na sa kanyang buhay. Pinagsisihan na ang kanyang mga kasalanan at tinalukuran ang lahat ng ito at tinanggap ka, Panginoong Hesus, bilang hari at tagapagligtas ng kanyang buhay. Kilala mo kung sino sa namin gumawa ng desisyon na ito sa aming buhay. Kung meron pa sa amin na baka hindi pa niya natitiyak yon, Lord, tulungan mo siya sa mga sandaling ito na maintindihan ng iyong mabuting balita. At tulungan mo siya, Panginoon, na magsisi at manumbalik sa inyo at tanggapin ka sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Lord, salamat po sapagkat ikaw ay patuloy na nangungusap sa amin at ganoon din, tinuruan nyo kami, Lord, na bagamat meron kang alok ng kapatawaran at kaligtasan, nakapagtataka sapagkat may mga tao pa rin ang tatanggi sa iyo bilang Panginoon at Hari ng kanilang buhay. Dalangin namin sila hanggang ngayon, Panginoon, patuloy, sapagkat iba sa kanila ay mga mahal namin sa buhay, kamag-anak, kaibigan, kaklase, katrabaho. Panginoon, dalangin po namin na dumating yung panahon na maintindihan nila ang kanilang kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan, walang iba kundi ang kamatayan. At maintindihan nila na kailangan kanila sa kanilang buhay para sila ay maligtas. At kailangan nilang magsisi at talikuran ng kanilang kasalanan at magbalik loob sa inyo. At tanggapin ka sa kanilang buhay bilang Panginoon tagapagligtas. At paghariin ka sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, gamitin niyo kami bilang inyong mga lingkod, mga anak mo, Panginoon, na naliwanagan na at nasa kaliwanagan na kami ang magdala ng ilaw at ng mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga mananalig sa inyong anak. Tulungan mo kami, bigyan kami ng tapang, Panginoon, lakas ng loob, at katalinuhan, karunungan at kapangyarihan mo upang makinig ang mga tao at magsisi at manumbalik sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin, gamitin mo kami as a church sa mga Bible studies na inyong binubuksan. Dalangin namin na marami ang mga tao na maniniwala. Bagamat may hindi maniniwala, meron pong tatanggap sa inyo. Magsisisi at magbabalik loob sa inyo, Panginoon. Tatanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, hayaan mo po na makapag-harvest kami ng maraming souls sa inyong kingdom, sa inyong church, Panginoon, ng patuloy na marami ang makaranas ng kapatawaran at kaligtasan na kaloob mo, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat marami kang tinetrain sa church na ito through Bible school, marami kang ginagamit at patuloy nagagamitin pa, Panginoon, para maghayag ng iyong salita through Bible studies. We thank you, Lord, sa mga nabubuksan ng mga bagong Bible studies. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nangunguna rito, Panginoon. At mag-participate pa, Panginoon, ang bawat isa sa ginagawa mong pagkilos mo, Panginoon, ng iyong Holy Spirit sa ikaliligtas ng marami. Lord, we also want to thank you for those who are celebrating their birthdays. Lord, we pray that you would continue to bless them, Lord. Grant the desires of your heart, the desires of their hearts, Panginoon, according to your will. Dalangin namin, pagpalain niyo po ang kanilang kabuhayan, pamilya, kalusugan, at patuloy mo silang gamitin sa inyong kaharian, Panginoon. Mga nagdidiwa ng mga anniversaries ng kanilang kasal, bless niyo po sila sa kanilang pagsasama. Ang mga mag-asawa, narito, Panginoon, ang mga anak nila, na sila ay magturo ng lahat ng mga ayon sa iyong kalooban. Palakihin ang aming mga anak ayon sa iyong palatuntunan, sa iyong mga kalooban na dapat namin gawin bilang iyong mga anak at pamilya, Panginoon. We pray for those who are sick. Panginoon, we pray for your healing touch in the name of Jesus Christ, our healer, our Jehovah Rapha. Lord, we pray for your grace of healing, Panginoon, sa mga kapatid naming may karamdaman. We remember them always in prayers every Wednesday. Lord, you know them by names, and we pray in the name of Jesus Christ for your healing touch to be upon us. In Jesus' name. Dalangin namin ang mga nasa abroad naming kapatiran
Patuloy mo silang pagpalain, ingatan, ilayo sa mga masasama at sa mga tukso, Panginoon. Patuloy silang bigyan mo ng comfort, especially sa mga malayo sa kanilang pamilya. Ingatan niyo po sila at pagpalain. At kaming lahat sa Pilipinas, Panginoon, sa mga pamilyang narito, pagpalain niyo po ang bawat pamilya in Jesus' name. Ano man ang mga pangangailangan, meron kami, nililift up namin ito sa inyo, concerns, problema sa family. Lord, we claim by faith in Jesus' name na lahat ng ito ay sinulusyonan mo na sa pangalan ni Jesus at meron kang wisdom na hinihiling namin at pinapasalamatan pinagkaloob mo na sa amin in Jesus' name. Lord, we pray for our businessmen, businesswomen, Panginoon, mga employees. Lord, we pray for your favor and more blessings sa kanila, Panginoon, sa kanilang kasipagan, sa kanilang patuloy na pagsaliksik sa inyong kaharian, pagpangunguna, inuuna nila ang iyong kaharian at ang katuwiran mo, Panginoon, daragdag mo sa kanila ang iyong pagkapala. Lord, dalangin po namin na patuloy mo kaming punuin ng inyong Santong Espiritu. Panginoon, so anumang paraan mo yun gagawin, Lord, we ask for your filling even today, Lord God. Fill us with your Holy Spirit upang sa gayon tumatag kami spiritually at mapagtagumpayan ang lahat ng mga tukso na kakaharapin namin during the week, Lord God. Magtatagumpay kami sapagkat ngayon kiniklaim namin by faith in Jesus' name that you are filling us right now with your Holy Spirit. O Holy Spirit, flow in us, Panginoon. Overflow. Panginoon, mag-overflow ang love mo, ang grace mo, Panginoon, ang goodness, kindness, gentleness, Panginoon, fruit of the Spirit sa aming buhay. Mag-manifest ito sa aming everyday lives. Panginoon, makita ng aming mga pamilya, katrabaho, kaopisina, kaibigan, Panginoon, ang katuwiran mo sa aming buhay. Lord Jesus, hayaan niyo po na patuloy na mapapurihan ng iyong pangalan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Maghari kang patuloy sa buhay ng bawat isa, O God, at nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong lingkod ay inyo pong igawad ang inyong pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ngayon, sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap ng walang kapintasan, ng may malaking kagalakan sa kanyang harapan, sa kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, karangalan, paghahari, kapangyarihan, sa kauna-unang panahon, ngayon at magpakilanman. And all of God's people say, Amen. God bless everyone.